welcome po sa SSS Boss Believe Kami Sa'yo. Kung last week po ay napag-usapan po natin yung mga delinquenting employers po na hindi nagsasubmit ng kanilang contribution sa SSS, ngayon naman po ay pag-uusapan natin ang tungkol sa SSS Salary Loan Program. At para bigyan po tayo ng impormasyon tungkol dito, makakasama po natin ang ating very special guest this morning, si Ms. Miriam J. Milan, ang SSS Officer in Charge of the Member Loans Department. Good morning po. Good morning. Good morning. Good morning sa mga tagapanood ninyo. So, ma'am, umpisa na po natin. Ano po itong SSS Salary Loan Program ng SSS? Ito ay programa ng pagpapautang na nababase doon sa mga contributions na naihulog na isang empleyado. Ito ay nagsimula noong mga 1960s pa. Inilunsad ang programang ito para makaengganyo ng membership sa SSS. Kasi during that time, nung nag-uumpisa pa lang ang SSS, syempre hindi pa masyadong marami ang nakakaalam ng tungkol sa mga benepisyo. Para maengganyo ang membership nila, nag-offer kami nito kasi ang benepisyo ay kagaya ng retirement, medyo malayo-layo pa bago nila ma-claim. Pagdating naman ng sickness or kaya maternity or yung mga disability benefit, hindi nila alam kung kailan. So kung pag binigyan sila ng loan, alam nila na by this time, pagka nakailang hulog na siya, makakautang na sila ng certain amount na i-amortize nila at i-renew. But during that time, mahigpit ang mga pagpapatupad ng pautang na ito. Medyo kahit na sa mga short-term benefits, dinededak ang mga balanse or overdue amounts. Meron ba ma'am mga nakatakdang specific na loan purposes itong program ng SSS? Ang salary loan program na existing ngayon ay wala namang exclusivity kung saan mo gagamitin. Parang general purpose to. While meron kaming program na exclusive naman ito sa Educational Assistance Loan Program. Alright, ma'am. Gaano po kalaki yung loan program na maaari niyo pong ipahiram sa isang miyembro ng SSS? Depende ito dun sa number ng contributions na naihulog na ng isang miyembro. Kung meron na siyang 36 months na na-contribute sa SSS, siya ay maaari ng mangutang ng equivalent sa isang buwan niyang monthly salary credit. Pagka naman halimbawa naka 72 months na siya, pwedeng doblehin ito. So magiging 2 months equivalent sa 2 months salary credit. So far, ma'am, from the previous year, nakamagkano po tayong loan disbursements para sa membro, tsaka ilan po yung mga borrowers natin from the previous year? Tingnan na lang natin itong nakaraang taon. Ito yung parang pinaka-latest sa report na nakuha namin. Nag-average kami ng 1.5 billion. 1.5 per billion? Per month? Per month, okay. Oo. Ang pinapautang natin para ito sa mga a total of 85,000 employees. Okay. Masasabi niyo po ba na itong salary loan program ng SSS ang pinaka-popular na programa ng SSS? Oo, kasi imagine mo, every month, mga around 85,000 members ang nakakautang at every 2 years nakaka-renew sila ng nakaka-renew. So ito yung parang pinaka-privilege or pinaka-antay-antay nila sa SSS kasi pagkatapos mong hulugan ng 2 taon, looking forward ka na magre-renew ka ulit. Okay, ma'am. Nyo po kanina, meron pong 1-month salary loan, tapos meron pong 2-month salary loan. Ito lang po yung dalawang tipo ng loans na pwede pong makuha. Tama po ba? Under ng salary loans program. Opo, under ng salary loans Maaari program. niyo po bang i-differentiate or i-discuss sa amin yung pagkakaiba ng dalawa? Ang pagkakaiba ng dalawa kasi pag halimbawa, bago pa lang na nagtatrabaho, yung mga membro natin, bago pa lang silang naghuhulog, siguro maiinip sila kung aantayin nila yung 72 months na contribution bago sila mangutang. So, inaalaw na namin sila na 36 months pa lang, pwede na silang mangutang. Kaya lang, medyo maliit muna. Equivalent sa 1 month salary loan. So ang kanila mautang. Basically, yung 1 month salary po ng employee. Tama Ng ba? employee, oo. So, after 72 months, doon ka na pwedeng kumuha naman ng 2-month
salary loan. Almost equivalent ng 2 months salary. Alright, ma'am. Meron po bang eligibility requirements at iba po pong documentary requirements para sa mga maglo-loan sa SSS? Under dun sa guidelines ng salary loans ngayon, ang hinihingi lang natin ay yung mga simpleng identification ng ng miyembro, like yung kung meron na ba sila yung SSS sa ID card or yung UMID card na binibigay namin, at saka yung record naman as to employment, at saka kung ilang contribution may record na kami. Kaya it's easy as para magbibigay lang sila ng accomplished salary loan application form. And May application process po ba yon kapag mag-a-apply ka to a salary loan po? Yes, pupunta ka lang doon sa pinaka-member assistance ng mga branches kung saan kayo malapit. Pagka nag-forward kayo nag-submit kayo ng application form doon, ititignan nila kaagad kung eligible kayo. Naman doon sa aming records, pag eligible kayo, tatanggapin na yon at ipaprocess. Tapos kung hindi kayo eligible, sasabihin naman kaagad sa inyo. Tapos sasabihin sa inyo kung ano pa yung kulang nyo na maaari nyong i-comply pagbalik. So just to clarify, kahit SSS member ka na, iba pa rin ang aplikasyon para makakuha ka ng salary loan program. So yun yung mga diniscuss kanina ni ma'am tungkol sa pag-apply. pero ito ba, ma'am, parehas lang yung application process na ito para sa mga self-employed, mga employed, Voluntary voluntary member. members? Oo, pare-pareho lang. Same lang, ma'am. Pare-pare lang. Yes. Pero ma'am, bukod pa po dito sa application process, sure ba kunyari na kapag eligible ka na makapag-loan, sure na mabibigyan ka ng utang? Kasi sa mga bangko, no, meron din silang konting discretion kapag bibigyan ka ng utang. Sa SSS, sigurado po ang ating mga miyembro. Oo, sigurado. Dahil nga dumadaan na sila dun sa eligibility portion Yung parang yun yung pinaka-screening portion ng SSS. Na tinanggap namin, ano na yun, mapaprocess na namin yun. So, ang parang sinasabi niyo po, yung mga hindi lang napapayagan umutang is may mga kulang lang sa requirements. Tama po ba? Yes. At saka kanina nabanggit mo, no, yung mga delinquent employers. Oo. Yung mga empleyado ng delinquent employers, hindi muna namin pinapautang. Nako, So, kailangan kawawa talaga talaga. yung mga employers mag-submit sila ng monthly contribution nila kasi magsasuffer lahat ng mga employees nila kasi hindi sila makaka-avail ng SSS salary loan. At talaga makakawawa, no? Makakawawa yung mga empleyado na hindi makakautang dahil lang sa employers nila. Speaking of pag-apply, JC, no, maaari rin po ba sila mag-apply through online? Maaari naman. Meron naman kaming mga instruction doon. Pagka pumasok lang kayo doon sa SSS website, yan www.sss.gov.ph. Oo. Very naman yung instruction doon. Magre-register lang sila and then gawin lahat ng inquiry, application, doon sa online. Kung sakali, ma'am, pwede rin ba nilang i-print yung loan application form tapos dadalhin na lang nila Dadalhin dun sa sa SSS? SSS branch? Pwede po yun. Pwede Maaari rin. yun. So, maraming ways, JC, kung paano sila makakapag-apply ng mabilis. So, ma'am, paano po matatanggap ng miyembro ang kanyang salary loan proceeds? Kapag employed ang isang miyembro, pinadadala namin ang cheque doon sa employer. And then, yung employer, siya ang magbibigay sa miyembro. Mahalagang dumaan muna ito sa employer dahil para makuha ng employer ng record na dapat na i-deduct nila doon sa kanilang empleyado para maibayad naman sa amin ang mga monthly amortizations ng loan na ito. Actually, usually, JC, sa isang bangko, medyo matagal ang proseso para bago maibigay Right. sa'yo yung pera. Sa SSS din po ba, mabilis po ang pag-release? Mabilis naman kasi ang processing time ng salary loan namin is siguro pinakamatagal na yung 5 araw. Medyo average kami sa 2 to 3 Upon days. approval po. Upon approval. Siguro, ma'am, Upon receipt, upon receipt of the application. alright. Siguro, ma'am, yung pag-usapan naman natin ay yung term, no, ng payment ng loan. You mentioned po 36 months bago ka makapag-loan. Gaano katagal naman po babayaran ng empleyado or ng SSS member yung nautang niya sa SSS? Ang salary loan ay hinuhulugan for a period of 24 months. That is 2 years. 2 years. Kamusta po yung interest rate? Okay naman po. Ang interest rate niya is 10% per annum.
10% per annum. So, annum. okay naman siya. Hindi naman din ganun kalaki. At mahihirapan yung mga heheram na mga SSS members. Paano ma'am kapag hindi makapagbayad within the 24 months? Sabihin natin, kasi monthly amortization po ito, tama ba? Paano po pag meron siyang ma-miss na monthly amortization? Pagka na-miss ng membro or ng employer ang ang pagbabayad dun sa monthly amortization, ay pinapatawa namin ng 1% na penalty. 1% of the amortization na hindi na ibayad every month. Hanggang gaano katagal po ito? Kasi I'm sure meron po mga empleyado na tumataas na yung penalty, hindi na talaga mabayaran. Hanggang sa makabayad sila. Kasi every month, pataw ng pataw ang 1% penalty hanggang sa mabayaran nila yon. Kaya mahalagang hindi ka nag-miss dun sa monthly amortization schedule ng loan. Is there a point, ma'am, na papasok na yung legal department ninyo para magkaso, ganon, kung sakali man? Yung mga ganong kaso, naia-apply lang namin yan sa mga employed kasi ang employer, bago kami nagpautang dun sa empleyado nila, may kasunduan kami na sige, pautangin namin ang empleyado nyo, kaya lang, kukolektahin nyo to at i-deduct nyo sa salary at i-remit nyo sa amin monthly. Pagka mga cases na i-deduct ng employer at hindi na i-remit sa amin, yan ang dumadaan sa legal. Kung sa mga empleyado naman, nagbibigay kami ng mga programa, siguro nabalitaan ninyo yung mga condonation program na tinutulungan namin sila na ma-waive portion or the whole penalty, or lately portion of the penalty, para gumaan-gaan ang pagbayad nila. Kasi pag hindi pa rin nakabayad noon, comes the time na mag-file sila ng claim, like yung retirement, benefit, doon namin sinisingil yung mga nag-accumulate na outstanding loan balance. So, ayan, JC, nakita natin kung isa sa pinakapopular na programa ng SSS, itong SSS Salary Loan Program. At nakita naman natin, isa sa itong pinakamagandang benefits na maaring makuha ng mga SSS members. Plus, nakita rin natin na napakadali lang mag-apply. Maraming ways kung papaano. Isa sa mga na pwedeng mautangan ng ating mga miyembro ng SSS, ang SSS, with the salary loan program. And other than the salary loan program, meron pang isa pang loan program, which is the educational assistance loan program. Oo, yun yung inilulunsad namin ngayon at saka binubuhos namin ang aming pangangampanya dito sa educational assistance loan program, lalo na sa panahong ito ng pasukan ngayon, Right. di ba, enrollment. Ito is parang joint venture ng national government at saka ng SSS. Each party is full the fund of 3.5 billion from us, 3.5 billion from national government. Then that is a total of 7 billion. Yun ay ipapautang namin sa mga miyembro na may mga anak na nagkokolehiyo or kaya kumukuha ng mga vocational course para maipagpatuloy ang pag-aaral nila. Talaga namang napakaganda. Ang gaganda ng program. yes, na makukuha ng mga SSS members natin. So, do you have any last message po to our viewers? Okay, sa mga miyembro ng SSS, ang programa ng pagpapautang ng aming institusyon ay napakaganda dito sa mga panahong ito. Kaya lalo na yung sa Educational Assistance Loan Program na nilunsad namin itong 2012 na hanggang ngayon ay tumatanggap kami ng mga application. Iaanyayahan namin kayo na mag-avail. Napakagaan na ng mga termino na inilagay namin para mas marami ang ma-qualified. Kaya nga lang pinapaalala namin sa inyo na pagka kayo umutang, ang ating obligasyon sa pagbabayad ay huwag pababayaan. Para comes the time na kakailanganin ninyo yung benefit Makakautang pa rin ninyo, po sila. buo ang matatanggap ninyong benepisyo. Yun lang po. Maraming Thank you so salamat po, much. ma'am. That was Miss Miriam Milan, ang SSS OIC ng Member Loans Department. Maraming